Sa PTV News, Foreign Affairs Department, nagpahayag na dapat munang magkaroon ng gentleman's agreement ang China at mga bansang ASEAN upang maiwasan ang digmaan sa isyu ng West Philippine Sea. Pangulong Rodrigo Duterte, nagbabala sa lahat ng opisyalis ng gobyerno, kabilang ang hudikatura, na ihinto ang korupsyon. Una po sa ating mga balita, mahalagang magkaroon muna ng maginoong kasunduan ng China at mga bansa miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, ito upang maiwasan ang digmaan o mapapatag pa, mapalakas man lalo ang sitwasyon sa rehiyon. Ito po ang obserbasyon ng bagong hirang na Foreign Affairs Secretary na si Alan Peter Cayetano matapos na mabuo ang draft framework para naman sa negosasyon ng Code of Conduct sa South China Sea. Ayon kay Cayetano, maraming bansa ang nagnanais na maging legal ang paggamit ng pinag-aagawang teritoryo. Niliwanag pa ni Cayetano na kahulugan ng pagiging legal ay mayroon korte o tribunal na pwedeng dulugan ng 5 bansa kung mayroong di pagkakaunawaan. Binigyan din pa ni Cayetano na iniiwasan nating lahat ang gyera at kaguluhan. Inamin naman ang kalihim na kailangan ang isang epektibong mekanismo na makatutulong upang maresolba mga isyu sakaling may mga partidong hindi susunod sa Code of Conduct. Nanindigan si National Security Advisor Hermogenes Esperon na hindi makikipagyera ang Pilipinas sa China sa isyu ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Esperon, mas mabuting humanap na lamang ng mga paraan kung paano mapagbubuti ang relasyon ng Pilipinas sa China. Binigyang diin ni Esperon na malaki ang pakinabang sa ipinatutupad na independent foreign policy ni Pangulong Rodrigo Duterte. At kasabay nito ay ang pagbuhos naman ng mga infrastrukturang popondohan ng China sa Pilipinas. Kasabay rin ito ay ginit ni Esperon na mas mainam kung magiging kaibigan ng Pilipinas ang lahat ng bansa, kabilang na ang China. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na lalakas pang lalo ang ugnayan ng pagkakaibigan ng Pilipinas sa China sa kabila ng isyu sa West Philippine Sea. Ang ulat na ito mula kay Julius Disamburun. Nananatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas at China. Ito ay sa kabila ng mainit na issue sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kasabay nito, pinabulaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pahayag ng kanyang mga kritiko na walang ginagawang hakbang ang pamahalaan sa isyung ito. Paglilinaw ng Pangulo na sa kanyang pagtungo at pakikipagpulong sa lider ng China, kanyang iginiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay na din sa inilabas na desisyon ng Arbitral Court. That is ours and we intend to drill oil there. Wala nang palaboy-laboy. If it's yours, well, that is your view, but my view is that I can drill the oil if there is some inside the bowels of the earth because it is ours. Sagot sa akin, well, we are friends. We do not want to quarrel with you. We want to maintain the present warm relationship. But if you force the issue, we'll go to war. Ano pa bang sabihin ko? Yun na yun. Pinag-awayan natin. Akin to. Sabi mo, iyo yan. Eh, sabi ko, atin to, I've drilled the oil. Sabi mo, please do not do that. Because that is ours. That is according to you. But I have the arbitral, yes, but ours is historical, yours is legal, of recent memory. Gayunman, paglalahad ng China na ang pagmamayari sa disputed islands ay nakabatay sa kanilang kasaysayan. Mga Ming dynasty pa. But that's too far away. It's almost an alien to us to hear those words because we were never under Chinese jurisdiction. Well, if you force the issue, we'll be forced to tell you the truth. What is the truth? We will go to war. We will fight you. Nais din ng Pangulo na idaan ang usapin sa mapayapang pagresolba gaya ng pahayag ng China na hangad din nila ang pagkakaroon ng mapayapang rehiyon tungo sa kasaganahan. Marami daw kasing maaapektuhan kung matutuloy ang gera. Tanungin ninyo si Esperon, tanungin ninyo si Lorenzana. Wala nang sabi nila na you seek, so we seek the help of America, a concerted effort of all the member states of the United Nations. Are they willing to fight? Because if they're willing to fight, we are. But kung ako lang, why would I do that? It will result in a massacre. And it will just destroy everything. Ang unang sasabog dyan, yung Palawan. And I do not have the cruise missiles. I have the fast boats, maybe.
the frigates. But that's about it. Sabi pa ng China, maaari namang pag-usapan ang arbitral ruling sa takdang oras at panahon. Bukod kasi sa Pilipinas, isa din sa claimant ng West Philippine Sea ang Vietnam. Sa kabilang banda, tatatag naman daw ang banana exports ng Pilipinas sa China at dagdag na infrastructure projects. Para sa PTV News, Julius Desamboron, Davao City. At President Coco Pimentel ang mga kapwa-senador na sumunod sa smoking ban. Ayon kay Pimentel, hindi dapat exempted ang mga senador sa executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte. May ilan daw kasi ang naninigarilyo sa loob mismo ng hindi dapat exempted. May tinalaga namang smoking area sa Senado. Pero kung ipagbabawal din ito, ay handa raw silang ipatanggal ito. Wala pa raw napipili ang Malacanang na papalit kay outgoing General Eduardo Año bilang hepe ng AFP. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hinihintay pa ng Pangulo ang listahan ng mga pangalan na irerekomenda ng AFP Board of Generals na papalit kay Año. Umaasa sila na magiging maayos ang paglipat ni Año sa Department of Interior and Local Government. Gusto raw ng Pangulo na formal na umupo ang sundalo bilang kalihim ng DILG sa Hunyo 2. Binalaan ni Pangulong Duterte ang Korte Suprema at Court of Appeals sa anyay pag-abuso sa pagpapalabas ng mga Temporary Restraining Orders o TRO at maaring makapagdulot ng pagkaudlot ng isang proyekto o programa na makakapagbenepisyo sa mga Pilipino. Madalas kasing natitigil ang isang proyekto kapag may inilabas na TRO ang korte matapos namang maghain ng reklamo ang isang petitioner. Ayon sa Pangulo, posibleng pagmula ng korupsyon ang paglalabas ng TRO na nangyari pa bago pa man siya naupo bilang Pangulo ng bansa. Isa sa tinukoy ng Pangulo ang kaso ng Mylong, isang Makati property na sa ilalim ng kontrol ng pamilya Rufino at Prieto. That property should have been returned to the government. Kasi kung isauli yan, ipagbili ko yan bidding at gawain kong bahay para sa tao. Masiguro ninyo yan. But return it to the people. Kahit kayong mga sa judiciary, you are so very easy just issuing TRO, restraining order. Dito sa Pilipinas, gobyerno lahat pera-pera lang. Stop it. Kayong mga huwes, you should be the last. Do not wait. Kaya kong magpakulong. I will rot in prison, but do not wait for the time na hindi na ako maniwala sa inyo. Because if you keep on hostaging, i-hostage ninyo yung property ng gobyerno na magamit pa namin para sa tao, tapos you delay dahil sa pera, baka pagdating ang araw hindi maniwala sa inyo. May special mention na naman ang ABS-CBN. Ihahabla raw ng Pangulo ang ABS-CBN kaugnay ng sinasabing hindi pag-ere ng campaign ads niya noong 2016. Sakaling magtuloy-tuloy, posibleng makaapekto ito sa franchise renewal ng kumpanya. If you are in operation for 25 years, maganda ang record mo, no need for another franchise. But I'm telling you now, I will be filing charges of multiple syndicated staffer. Kawalang hiya inyong na kakapal na mukha yung mayayaman, kami pa yung mga pobreng politiko ang Yan ang pagbibigay ng development aid sa Pilipinas. Yan ay kahit pa ininunsyo ni Pangulong Duterte ang hakbang sa paghihigpit sa pagtanggap ng tulong mula sa EU. Sa ngayon ay may natitira pang 250 million euro o may halaga ito bang sa paghihigpit sa pisong pondo ang EU para sa Pilipinas. Ayon kay EU Ambassador Franz Jessen, itutuloy pa rin ito ang paghahanda para sa mga bagong programa sa Pilipinas, lalo na't may pangangailangan pa rin daw ang bansa, kaya tuloy pa rin ang kanilang pagtatrabaho. Matatandang nagigpit si Pangulong Duterte sa pagtanggap ng tulong sa pangambang may kapalit ito sa paghihimasok sa pamamalakad nito sa bansa. Nilinaw ng Department of Transportation
na matagal nang pinagbabawal ang paglalagay ng mga stuffed toys, figurine at iba pang abubot sa ibabaw ng dashboard at sa windshield ng mga sasakyan. Ayon sa DOTR, alinsunod ang pagbabawal na ito sa Joint Administrative Order ng LTO at LTFRB na pinirmahan pa noong 2014. May tuturon kasing sa gabal sa mga motorista ang mga bagay na nakaharang sa line of sight o makikita ng mga motorista. Sa isang pulong kahapon na dinaluhan ng mga traffic agencies, idiniin na bawal ang mga gawing nakakasagabal sa pagmamaneho gaya ng pagbabasa, pagme-makeup at iba pang kahalintulad na gawain. Hindi rin daw pwedeng idahilan na traffic kaya ito ginagawa. Inanunsyo naman ang paglilinaw kasunod ng pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act na nakatuon sa paggamit ng cellphones at gadget. Pansamantalang sususpindihin ng Philippine Airlines ang kanilang flights mula patungo ng Abu Dhabi sa Hulyo. Paliwanag po ng PAL, magkakaroon sila ng tinatawag na route assessment ang kanilang kumpanya kung saan pag-aaralan ang rutang dinadaan ng kanilang mga aeroplano. Pinayuhan naman po ng PAL ang mga pasahero na nakakuha na ng tiket na may biyaheng Maynila patungo ng Abu Dhabi at Abu Dhabi patungo ng Maynila sa Hulyo na magparebook o magpa-refund na lamang. Inirekomenda ng Philippine National Police na ipailalim sa drug test ang mga estudyante sa paaralang pampubliko, partikular sa Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, ito'y bahagi po ng Oplan Ligtas Balik Eskwela na naglalayong tiyaking malinis sa droga ang mga pampublikong paaralan. Busod po ito ng mga ulat na manoy ginagawang courier ng mga drug syndicate ang mga estudyante. Tiniyak din po ni De La Rosa ang pagtatalaga ng marami pang pulis. Ito'y sa mga paaralan, kabilang na ang University Belt bilang bahagi ng anti-criminality campaign para po naman sa proteksyon ng mga mag-aaral. Iniwanag ngayon ng Department of Health na hindi kasama ang mga vape sa ipinatutupad na nationwide anti-smoking ban. Ayon kay Health Spokesman Dr. Eric Tayag, kanila pang pag-aaralan kung makatutulong ang e-cigarette para huminto ang isang tao sa paninigarilyo o kung ito ba ay nagiging daan para humantong naman sa tradisyonal na paninigarilyo ang isang tao. Sinabi ni Tayag na maaari namang mga lokal na pamahalaan na lamang muna ang gumawa ng ordinansa na magbabawal sa vape at matatandaan sa Baguio City po ay mayroong ordinansa doon kung saan mahigpit na pinagbabawal ang vaping sa mga pampublikong lugar. Hola mga kapatid, marami na ang nag-aabang sa debut TV show ni Baste Duterte na e-ere na sa linggo. Sa kanyang travel show na Lakbay, kasama niya ang ilan niyang katropa at ang internet star na si Bogart the Explorer. Sa pilot episode, ipapasilip ng presidential son ang kanyang home sweet home sa Davao at kanyang secret surfing spot. Pero kahit celebrity na siya, hindi pa rin daw magbabago ang kanyang ugali at simpleng lifestyle na hinahangaan sa kanya ng fans. So kung ano yung buhay ko dati yung Davao, gano'n pa rin yung buhay ko ngayon. Yun nga lang, may maraming libre, tapos mga sponsor, sana maawa kayo sa akin. Patakbuhin nyo na yung mga tatay nyo, nanay nyo ng presidente para malaman nyo. Itinalaga naman ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong chairman ng Metropolitan Manila Development Authority si retired Army General Danilo Lim. Ayon po kay Executive Secretary Salvador Medialdia, papalitan po ni Lim si Tomas Orbos na nagsilbing acting chairman ng MMDA. Gayunpaman, mananatili pa rin po si Orbos bilang general manager ng naturang ahensya. Matatanda po nagsilbi din si Lim bilang Deputy Commissioner ng Bureau of Customs sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Kabilang po si Lim sa kinasuhan ng rebelyon noong 2007, busod naman ang kanilang standoff sa Manila Peninsula sa Makati City at pag-aklas laban sa Administrasyong Arroyo noong 2003 na tinaguriang Oakwood Mutiny. Binigyang diin ngayon ng Malacanang na may 2 punto ang ating pakikipag-ugnayan sa China. Reaksyon po ito ng Palasyo sa pahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na umano'y pinahintulot ni Pangulong Duterte ang reklamasyon ng China sa West Philippine Sea. Niliwanag ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na una sa posisyon ng Pangulo sa ating pakikipag-ugnayan sa China ay palaguin ang ating malusog na ekonomiya, kalakalan at pamumuhunan. At pangalawa ay tiyaking ang ating karapatan sa West Philippine Sea ay di makukumpurmiso. Ayon kay Abella, isang katiyakan ito lalo na ngayong mayroon ng bagong tatag na mekanismo ng bilateral consultation ng Pilipinas at China para sa mapayapang paglutas ng issue sa West Philippine Sea.
Sinabi ng kalihim na bilang pagrespeto sa Senior Associate Justice, nais nating ipaalala na ang reklamasyon ng China sa ilang isla sa West Philippine Sea ay may ilang taon nang nangyayari. Idinagdag pa ni Abella na ang agawan ng teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea ay hindi kabuuan ng ating relasyon sa China, pero kinikilala natin ang mainit na pakikipagkaibigan sa rehiyon. Binigyang diin ngayon ng Malacanang na may 2 punto ang ating pakikipag-ugnayan sa China. Reaksyon po ito ng palasyo sa pahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na umano'y pinahintulot ni Pangulong Duterte ang reklamasyon ng China sa West Philippine Sea. Niliwanag ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na una sa posisyon ng Pangulo sa ating pakikipag-ugnayan sa China ay palaguin ang ating malusog na ekonomiya, kalakalan at pamumuhunan. At pangalawa ay tiyaking ang ating karapatan sa West Philippine Sea ay di makukumpormiso. Ayon kay Abella, isang katiyakan ito lalo na ngayong mayroon ng bagong tatag na mekanismo ng bilateral consultation ng Pilipinas at China para sa mapayapang paglutas ng issue sa West Philippine Sea. Sinabi ng kalihim na bilang pagrespeto sa Senior Associate Justice, nais nating ipaalala na ang reklamasyon ng China sa ilang isla sa West Philippine Sea ay may ilang taon nang nangyayari. Idinagdag pa ni Abella na ang agawan ng teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea ay hindi kabuuan ng ating relasyon sa China, pero kinikilala natin ang mainit na pakikipagkaibigan sa rehiyon. Nakatakdang tumulak bukas si Pangulong Rodrigo Duterte patungong Russia bilang tugon sa paanyaya ni President Vladimir Putin. Ang opisyal na misyon ng Pangulo ay nasa magpapalakas man lalo sa ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at ng Russia. May report si Ria Fernandez. Mula Mayo 22 hanggang 26, nasa Russia si Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang official visit. Unang beses ito ng Pangulo sa nasabing bansa bilang tugon sa paanyaya ni Russian President Vladimir Putin. Inaasahan na sa kanyang pagbisita, mas tatatag ang 40 taong ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Russia.